beloved Boss Mike Cervera. Ang presyo ng produktong petrolyo tila malabo raw na tumaas sa susunod na linggo. Sheila Matibag, ibrigada mo! Bakit? Bakit malabong tumaas? Umaasa ang Department of Energy na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, lalo na kung magkakaroon pa ng mga developments. Ito ay kasunod ng nalagdaang peace deal sa pagitan ng US at Iran. Sa isang panayam, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na malabong tumaas na ito. Dahil dito, posibleng maglaro sa 70 pesos hanggang 80 pesos ang kada litro ng fuel. Ayon sa DOE, ang kasalukuyang presyo ng diesel sa Metro Manila ay nasa 74.60 pesos hanggang 93.30 pesos kada litro. Ang gasolina naman ay nasa 72 pesos hanggang 93.90 pesos kada litro. Pagtitiyak ng ahensya sa publiko, bagaman may positibong sitwasyon, ipagpapatuloy lang nila ang pagbabantay sa presyo ng nasabing mga produkto. Eto pa mga kababayan, bukod pa riyan, ha? Pati Ek, shoutout po from Yakima, Washington. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon mga kababayan, alam naman natin nakipag-usap po ang Pangulong Bongbong Marcos sa Russia. Kasama na ho dyan, mga kababayan, yung patungkol sa enerhiya. Naalala nyo? Yan, yung kasama yung enerhiya. Ngayong natitiyak na ho na mapababa ang presyo ng gasolina sa tulong pa rin nitong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos at talakayan o meeting kay President Vladimir Putin, kasama po sa tinalakay yun pong enerhiya, kung paano po yung agreement nila. Katulad niyan kapag nagkakaroon po ng mga digmaan dyan sa Middle East, hindi na ho tayo mahihirapan, di ba? Di ba? Hoy na lang ba? Hoy na lang. Ngayon, mga kababayan ko, yung pakikipag-usap na yan, matalino ho ang Manong Bongbong. Malayo po kasi mag-isip eh. Kung ang pag-iisip ni Sarah nasa harapan, kunyari nag-iisip si Sarah, halimbawa, ito ay, Mike. Ito ay Mike. Mike. Parehas Mike. Kaya ang tawag dyan, Mike. Si Pangulong Bongbong, kung mag-isip, mga kababayan, abay, nandoon na po sa mga susunod na 10 taon. Ganon kalayo ang distansya ng pagitan kung paano mag-isip ang isang pangulo natin. Hindi katulad ni Sara. Putang ina kung mag-isip kung ano lang yung nasa harapan. Hindi naman kasi dapat ganon. Kailangan yung future na ang pinagpaplanuhan. Hindi yung kung ano lang yung kailangan ngayong araw. Kailangan kasama yung pag-isipan, pagplanuhan at iprepara yung kinabukasan na ng susunod na 10 taon. Ganon si Manong, malupit. Kaya nga mga kababayan, marami. Di ba? Maraming proyekto ang Pangulo. Hanapin ko. Naku mga kababayan ko, napakarami ho ang proyekto ng Manong Bongbong natin. Baka akala ninyo na hindi ho nagawa ng panahon ni Digong, mga kababayan. Marami, ang dami-dami. Kaya nga nakakalungkot kapag binabastos ng mga putang ina tong mga DDS na to. Ito hong mga proyekto ni sino to? Ni Pangulong Bongbong Marcos sila, ano ang nagawa nila? 'Di ba walang nagawa ang panahon ni Digong, mga kababayan. Wala. Talaga ba, Boss Mike? Ito. Dali, hanapin ko lang Ayan.
Dali. Nahanap ko mga kababayan eh. Ano to? Dali. Yun. Yun, no? Ito yung nangyari. Tingnan nyo. Wait lang. Ito, isama ko to. Marami pala eh. Marami pa pala tayong tatalakayin mga kababayan. Pati si Cap ninyo, mga kababayan eh. Merong pinaglalaban. Eto na. Nakuha ko na mga kababayan ha. Tignan nyo ito, mga kababayan ko. Tignan nyo ito. Itong mga banat nila Baste, tignan nyo mga kababayan. Yan. Imbestigahan na ng ombudsman ang umano'y tagong yaman ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. Ito'y matapos isumite ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa ombudsman ang report tungkol sa bank transaction records ng pamilya Duterte. Ayan. Pangungunahan ito ni Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ayon kay Carandang, ipinapakita sa record galing sa AMLAC ang deposits at withdrawals sa bank accounts ng mga anak ni Pangulong Duterte, gayon din ng common law wife Iba pa ho yung mukha ni Kitty, pati ho yan si Hanilet, na mayroon ng sabi-sabi na na si Hanilet Avancenia. Ayon sa ombudsman, may pagkakapareho umano ang dokumento galing sa AMLAC at mga ebidensyang nakalakip sa reklamong inihain ni Senador Antonio Trillanes IV. Sinibak ng Malacanang sa pwesto si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Nag-ugat ang desisyon sa mga reklamo laban kay Carandang kaugnay ng muling pagpapalabas ng impormasyon sa media tungkol sa umunoy bilyon-bilyong pisong bank accounts ng pamilya Duterte. Kita nyo, kapag kukontra ka kay Duterte, anong gagawin? Mga kababayan talagang iimbestigahan na dapat si Carandang nun Dahil sa mga tagong yaman ng idol ni Argo at ng mga bobo tangang mga DDS. O anong ginawa nila nung may imbestigan na yung buong pamilya? 'Di ba? Anong ginawa? Ayun, tinanggal si Carandang, mga kababayan, para maiwasan nila yung sigurado na mabubunyag na yung mga pagnanakaw ng buong pamilya ni Duterte. Tapos, putang ina, sasabi-sabi si Baste ng kung ano-ano laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Dahil nandito na si Jojo Chavez, kita-kita po tayo mamaya, mga kababayan, nagugutom lang ako. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Mamaya, babalik ako. Saglit na saglit lang to. Bibilisan ko yung pagkain kasi marami kong tatalakayin. Dahil nga dito, ang dami mga kababayan Etong si Paring Dino at si Nino Barsaga, meron hong binunyag Ayan Kung sinasabi ng mga Duterte na namimigay doon ng maleta ng administrasyon na to, kung inang nag-aakasa mga Duterte, di nagbigay din si Duterte. Kami nga, vlogger lang ni Duterte. Ilan ang natanggap kong kwarta kay Digong, pati kay Senator Bongo. Ang sabi ko nga, demanda ako ni Muging Espino may mga conversation kami. Nako, ayan na mga kababayan, lalaglag na ho ni Nino Bersaga, eto hong galawan ng mga Duterte na talagang ang mali-maleta palang mga litrato daw at mga mali-maletang binibigay daw sa kung sino-sino ay gawain pala ni Duterte. Hindi lang ho yan mga kababayan. Mamaya, balikan ho natin yan Eto pa mga kababayan, si Paring Dino. Liwanag hindi sinadya ito ni Baste Duterte. Bakit? Hoy, Baste, ang dami mo mga videos dati na pa-English ka, iba yung slang mo. Ngayon, Bisaya ka na magsalita na parang tatay mo. Yan, yung ginagaya niya yung tatay niya. Yan ang ating tatalakayin at marami pang iba mga kababayan. Kaya babalik tayo. Maraming salamat po. Our beloved